Matapos ang sakripisyong ginawa ni Higuruma upang mailigtas sana si Megumi at mapatay si Sukuna, ngayon na lumabas na ang full chapter para sa chapter 248 ay sa wakas ay may papaliwanag na natin ng maayos ang mga nakakasurpresang pangyayari matapos ang pagpasa ni Higuruma sa kanyang executioner sword dito kay Yuji. This is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin. Sa unang eksena ng chapter ay may kita kagad ang isang all-out attack ni Yuji gamit ang executioner sword. Ngunit sa kanyang pagkatake ay may napansin si Sukuna na laking gulat ni Yuji na unti-unti na palang nawawala ang executioner sword, which implies na patay na si Higuruma na ikinalungkot ngayon ni Yuji. Kaya na may matapos ang sablay na pag-atake ay kaagad kumilos si Sukuna at nagpakawala ng mga suntok kay Yuji na dinepensahan naman ng ating bida habang napaatras sa mga suntok. Maya-maya pa nang di pa nga nakatayo si Yuji ay kaagad niya namang napansin ang paparating ng mga slicing attack ni Sukuna na in last second ay kagad nakapag-defense position si Yuji habang tinanggap ang dismantle ni Sukuna. Meanwhile, habang hinihila ni Sukuna ang kanyang kamay na pinutol noon, ay napansin niyang kahit patay na si Higuruma ay hindi na naibalik pa sa kanya ang kanyang curse tool. Isang bagay na somewhat ay magbibigay ngayon ng maliit na advantage sa ating mga bida. However, medyo kakaiba rin na tuluyan na talagang na-confiscate ang Kamotoki ni Sukuna kahit patay na si Higuruma. Kasi ayon sa rule ng kanyang domain expansion na ang confiscation ay pansamantala lang talagang magpapawala sa curse technique ng kalaban, na sa case ni Sukuna ay ang curse tool nito. Anyways, according pa kay Sukuna, na what's more interesting daw ay completely healed na raw ang tiyan ni Yuji, na kanina lang ay nakapagtamo siya ng fatal wound sa tiyan nito. Maya-maya pa'y habang nakangiti ay bigla naman siyang may napansin nang biglang dumating sina Uy-Uy, dala-dala ang isang white cloth, kasama rin dito ni Uy-Uy si Kirara na dala-dala naman ang katawan ni Higuruma, na in an instant ay kaagad namang nawala sina Uy-Uy, in which ay na-realize na ngayon ni Sukuna na ang curse technique daw ni Uy-Uy ay isang instant teleportation technique, na siguradong ang technique na yan ay ang nagpawala daw sa bangkay ni Gojo dito sa Shinjuku. So ang pagdating ni Uy-Uy ay nagkumpirma na ang kanyang curse technique ay indeed isang instant teleportation technique, na kung saan ay nakumpirma na rin dito na na-retrieve na pala nila ang sinasabi ni Suko ng bangkay daw ni Gojo. However, ang mas nakapagtataka pa rito ay tila ba'y masabi rin nating may ginagawa behind the scenes ang ating mga bida, sapagkat sa isipan nga ni Suko na ay nagtataka siya kung kinukuha ba raw ng mga to ang mga katawan ng mga sorcerers upang ibigay kay Shoko Ire para pagalingin sila. Naayon pa kay Sukuna na malabo raw talaga dahil ang pagpe-perform daw ng reverse curse technique sa iba ay may kalahating efficiency na lang daw kumpara sa pagpe-perform ng reverse curse technique sa sarili. Bukod pa dyan ay bagamat kakaiba raw ang RCT ni Shoko kumpara sa iba, ang lakas naman daw ng RCT ni Shoko ay malayong malayo daw sa lakas ng RCT na meron siya at si Gojo. However, may napansin pa si Sukuna na isang bagay na nagpatuon sa kanya ng atensyon, at yan ay ang pagtayo muli ni Yuji, mga kaibigan, dahil ngayon ay natutunan na pala nitong gumamit ng reverse curse technique mula sa isang buwan lamang nitong pag-e-ensayo. Kaya ayon pa kay Sukuna ay hindi lang daw pala ang curse energy reinforcement ang napa-improve ni Yuji upang mapatibay ang kanyang katawan. Kaya sa kanyang isipan ngayon ay masasabi niyang parang mapaglalaroan pa niya ngayon si Yuji, at ang kanyang maituturing na main dish ay yung sinasabi niyang ang curse brat daw, na most likely ang rinirefer niyang curse brat dito ay si Yuta Okkotsu. Anyways, bago natin ipagpatuloy ang tungkol sa mga bagay na umiikot ngayon sa isipan ni Suko ng mga kaibigan, ay ang nakakapagtataka lang ay ang pag-retrieve kanina ni Uy-Uy sa katawan ni Higuruma. Kasi kung si Suko na pa ang pasasabihin, bakit pa ba kukunin ni Uy-Uy ang mga katawan o ang mga bangkay kung wala namang kakayahan si Shoko na gamutin sila? Aside from that, according pa mismo sa dialogue ni Suko na, patay na raw talaga si Gojo at Higuruma. In other words, ay di na kaya pang buhayin ng reverse curse technique ang patay. Kaya medyo sketchy lang talaga ang eksena dito, mga kaibigan. At sa pagdating pa ni Uy-Uy ay parang somewhat may kita nating kalmado lamang ang mukha nito. Kaya malaki ang tsansa na may backup plan talaga sila. And we will go deeper in that topic sa susunod kong video dahil pag-uusapan natin ng isang medyo crazy theory patungkol sa kanilang backup plan. Anyways, balik na tayo kay Sukuna. Dito ay nagtataka na naman siya sa kung bakit para bang naiirita siya ngayon. Samantalang sa isipan naman ni Yuji ay napansin niyang para bang malalim ang iniisip ngayon ni Sukuna. Sabi pa nga niya dito na ano pa raw ginagawa ngayon ni Sukuna, na bakit ba parang tulala ito ngayon. Meanwhile, sa isipan naman ni Sukuna ay kinikustyon na pala nito ang kanyang sarili, nasabing nadismaya ba raw siya sa pagkamatay ni Higuruma, na ang pag-iisip na kailangan niya ang tulong ng ibang tao upang isatisfy siya ay ni kailanman ay hindi raw pumasok sa kanyang isipan. At ganyan pa rin naman daw siya ngayon, hindi raw talaga nagbago. Siya pa rin daw ang Suko na noon na kumakain sa kung kailan niya gusto, na kung may makita siyang nakakairita ay pinapatay niya, kung may makita naman siyang nakakapag-entertain sa kanya ay paglalaroan daw muna niya ito. Kasi yan daw ang kanyang pampalipas oras hanggang sa mamatay siya, dahil yan din daw ang kanyang turing sa mga tao, na pampalipas
oras-oras lamang. Matapos niyan ay dito naman niya naalala ang kanyang sinabi noon kay Chogo. Nasabi niya noon na kaya hindi raw maabot-abot ni Chogo ang kanyang full potential ay dahil kulang daw talaga ito sa gutom o hunger na dapat ay gutom raw ito palagi sa kanyang mga desires upang maabot ang level ni Gojo. Dahil sa kanyang parte bilang King of Curses ay siya raw talaga ang namimili sa kung paanong paraan siya mamumuhay, na kung hindi raw nila maiintindihan ang kanyang prinsipyo ay problema na lang daw nila yon. Dahil ni kailanman ay hindi raw niya naisipan ang tungkol sa mga ideals, specifically ang ideals na lumalagpas na sa limitasyon ng isa. Kasi ayon pa sa kanya na kung siya ang pasasabihin ang ideals daw ngayon ng mga sorcerers ay ang patayin siya. Nadagpan niya na mga tumatayo raw sa kanyang harapan ay isa lang daw umanong mga martyr sa kanilang sariling ideals na willing silang magpakamatay para lang sa mga ideals na yan. However, even though naiintindihan naman ni Sukuna na ang mga sorcerers na humaharap sa kanya ay may kinakapitan talagang ideals na mapa-sorcerer man ngayon o ang mga sorcerers noon 1,000 years ago. Pero bakit ngayon ay para bang naiirita pa rin daw siya na nagbago na ba raw talaga siya for the past 1,000 years? Maya-maya pa habang nagkakaroon siya ng confusion ay dito niya na-realize na ang nagpabago raw sa kanya ay walang iba kundi si Yuji. Dahil ang kanyang mga kalaban daw noon 1,000 years ago ay mga ibang tao raw. Mga taong ang kanilang motivation at ideals ay hindi raw niya maintindihan. Na sa tingin niya ang kanilang mga ideals at motivation noon ay mga dying wishes daw lamang. May mga nagpapanggap daw na malakas, may mga bilib na bilib naman daw sa kanilang sarili. At ang mga taong yan noon ay ibang-iba na raw sa kanyang kaharap ngayon na si Yuji. Dahil ang kanyang soul at ang soul daw ni Yuji ay napilitan daw makipag-coexist noon sa iisang katawan. Na dahil dyan ay mula sa kanyang karanasan nung nasa katawan siya ni Yuji ay kahit makailang beses na raw niyang noong binasag-basag ang soul ni Yuji, na kahit makailang beses na itong nag-breakdown mga kaibigan dahil sa pinagagawa ni Sukuna ay still si Yuji ay nananatili pa rin daw matatag. At ayon kay Sukuna ay dahil daw ito sa hindi mabasag-basag o masira-sirang ideals ni Yuji, na ayon pa kay Sukuna ng idea umano na ang isang napakababang nilalang na tulad ni Yuji ay nakakatayo pa rin daw sa kanyang harapan, na ang pinanghuhugutan lamang ay ang napakatibay lamang nitong will at paninindigan sa kanyang ideals ay isang bagay daw umano na hindi raw talaga nakakasiyang tignan. Dahil pa ni Sukuna na siguro ang rason daw na hindi raw siya nabubuhay sa mga ideals na yan ay dahil sa kanyang kakayahan na sa sobrang niyang lakas ay kinamumuhian niya nga raw ang mga pagdedepende sa mga ideals na yan. Ganyang klaseng tao raw siya noon pa. So for the past 1,000 years mga kaibigan ay simula nung nagipag-coexist siya kay Yuji ay para bang ngayon ay hindi niya na malayang naaapektuhan na pala ang kanyang way of thinking, na para bang sort of may mga new emotion at feelings nang nararamdaman ngayon itong si Sukuna. Matapos niyan ay habang napatawa na lang siya sa kanyang mga iniisip ay dito na niya sinabihan si Yuji na wikang huwag mong isiping nag-iba na ang plano ko. Pero sa ngayon kahit ngayon lang ay napagdesisyonan ko na gusto ko talagang kunin at hiwa-hiwain at durugin ang mga ideals mo. In short, gusto ni Sukuna nang sirain ang ideals ni Yuji na siyang nagpapatatag sa kanya. Kasabay ng deklarasyon na yan ni Sukuna ay bigla namang lumabas ang isang liwanag sa kanyang ibabaw, na ang napakalakas na liwanag na to ay nagpagulat naman kina Kusakabe at Ino na nandirito na rin pala. Maya-maya pa bigla na ring lumabas ang Kogane na sabing may bagong player daw na nagdagdag ng isang rule. At ito ang rule number 15 na nagsasabing ang authority raw sa pag-a-activate ng merging ay ipinasa na raw kay Megumi Fushiguro. In other words, ay naipasa na raw ang authority kay Sukuna. Na sa isipan ni Guruma habang makikita na papalapit na kay Sukuna ang isang lumiliwanag na bagay, ay sabi nito na baka ito raw insurance o backup plan ni Kenjaku. Na kung ito nga ay ibig sabihin ay nagtagumpay daw pala si Yuta sa kanyang assassination mission kay Kenjaku, which is para sa akin ay medyo nakakapagtataka mga kaibigan, kasi number 1 ay di natin alam kung sino ang nagdagdag ng bagong rule. Kahit malaki ang tsansa na si Kenjaku. At sa tingin ko mga kaibigan na sa ganitong estado noon ni Kenjaku ay di naman hayaan ni Yuta makakapagdagdag ito ng bagong rule sa Kogane. Unless kung may ginawa si Kenjaku parang bug na tulad sa kanyang last time na pagdagdag ng rule na gumawa siya ng parang bug sa system mga kaibigan. Anyways, nang kinain na nga ni Sukuna ang bagay na magbibigay ng authorization kay Sukuna sa merging ay dito naman napasabi si Kusakabe na useless din pala, dahil kahit iniisip niya noon na mas mabuti pa rin si Sukuna kesa kay Kenjaku na gusto lamang na emerge ang mga tao sa Japan kay Tengen, na kahit noon sinabi pa nga niya na ayos lang daw na matatalo sila ni Sukuna as long as mapapatay nila si Kenjaku upang mapigilan lamang ang merging, ngayon ay malaki raw ang posibilidad na mangyayari daw talaga ang merging ngayon na nasa kamay na ni Sukuna ang pag-a-activate nito. At tama nga talaga si Kusakabe rito mga kaibigan, sapagkat ayon pa ngayon ni Sukuna na ang una niya raw gagawin ay ang patayin ang lahat ng mga Jujutsu sorcerers dito sa Shinjuku. Pangalawa, isusunod niya raw ang mga matitirang calling game players, at ang pangulo niya raw gagawin ay kapag nakompleto na raw ang merging ay haharapin niya raw ang bagong Tengen na resulta sa merging na yan. Ngunit habang naghahanda na si Sukuna mga kaibigan ay bigla namang may dumating na nagpaguho sa kinatatayuan ni Sukuna. At dito na nga makikita na dumating na rin itong si Yuta Okkotsu na sabing pasensya na
at nahuli ako. Maya-maya pa mabilis naman siya naganda ng atake nang makikita si Sukuna na papaatake na rin. At dito nag-clash ang dalawa. Na habang nasa area sabi pa ni Sukuna dito ng wikang galingan mo dahil kung hindi raw siya mapapatay nito ay piniguradong mamamatay daw talaga ang mga taong gustong iligtas ni Yuta. Matapos makapagsalita, dito naman lumabas si Rika at inatake ngayon si Sukuna na sinusubukan pa nga nitong idiin ng gusto si Sukuna upang madurog ito. Sabay nagbitaw ito ng salita kay Sukuna na wikang, sino sa tingin mo ang iyong kausap? Na kung saan ay bumawi naman si Sukuna ng pagbate sa Queen of Curses. So yan mga kaibigan, it seems na ang pagdating ni Yuta ay nag-i-imply na tinapos na nga niya si Kenjaku. Which is sa tingin ko ay totoo naman, pero malakas ang kutob ko na buhay pa si Kenjaku. However, ngayon na lumabas na si Rika ay sa susunod na chapter ay laban ng King of Curses versus Queen of Curses ang mangyayari mga kaibigan. Na sa susunod ay makikita na rin natin ang Yuta Okkotsu at ang revelasyon sa kanyang domain expansion. Kaya napaka-exciting talaga ang mga susunod na chapter. However, again, I just want you to know na break po ang JJK next week. Pero huwag kayong mag-alala dahil may napakarami pa tayong nakaimbak na JJK topics na ilalabas natin during in that 1 week break. At uunahin natin yan sa theory video na gagawin ko patungkol sa kung ano nga ba ang backup plan ng ating mga bida. Dahil malaki ang chance na ang backup plan nila ay may kinalaman talaga sa pagbabalik ng paborito nyong karakter. It's a crazy theory mga kaibigan pero tsak na mapapaisip kayo sa theory ito. Kaya yan dito muna natin tatapusin ang review. So kung nagustuhan nyo naman ang ating video, can you get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat pero bago muna natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.